Anyong. So, technically, mga bebe update lang. Day 6. Hindi na ako nakapag-video kagabi. Pagod ako kahapon. Kuha kasi ako ng mga sample ng mga spectacular mini donuts na looking forward ako na sana pagkaabalahan ko habang nagpapagaling ako. So, ngayon, day 6 na. Hindi isang linggo na akong may Bell's palsy bukas. And hindi naman, looking forward ako na as day goes by, magkaroon ng improvement, gumaling ako. And as you can see right now, ako ulit na tawag na to, nag-hot compress ako ulit. And katatapos ko lang din manood ng mga videos sa YouTube about Bell's palsy. And somehow, doon ako kumukuha ng ilang motivations din, encouragement, na gagaling ako. Yun, so, nakakapanood ko lang ng isang case na parang in 2 months time, gumaling din siya. And Bell's palsy nga lang din yung kanya kasi dumiretso rin siya sa neurologist. Kaya, somehow, thankful ako na yung CT scan ko is negative. Kasi at wala siyang sign ng stroke kasi katulad nga ng sinabi niya dun sa video, what if stroke to, malamang in 24 hours hindi na maganda yung kalalagyan ko, di ba? Pero yun, as a day 6 ako, and I can tell na I'm progressing, I'm healing, and wala akong masyadong in-entertain na stress, which is talagang bawal na sa akin. Okay, so maugan, no? Sorry, nasa ibabaw kasi kayo na rice cooker. wala akong maayos na monopod, cellphone holder. Ayun, so kahapon, balita ko lang kayo ng chika. Wala pa akong 10 minutes. Pero ang nangyari lang sa akin kahapon was nag-bake lang ako ng mga sample, yun yan, mini donuts na Halloween theme. And naglinis ako dito sa bahay. Pero very, very light lang. Tapos kanina, what I did, nag-edit din pala ako ng vlog ko for the part 1 na story time ko about my Bell's palsy journey. And then kanina, I ran some errands. I did some errands like pumunta ako sa mga anak ko, kinamusta ko, and parang somehow ma-recharge ako. One way of recharging myself is makita yung mga anak ko. And ang tawag nito, hinatid naman ako ni Jomar hanggang sa kain ng tricycle after namin mag-lunch sa labas. Then pagdating ko doon sa bahay nila mama, makita ko yung mga anak ko. Sinama ko sila, lumabas kami. Then pinag-room lang namin si Luffy. Pinakalbo namin si Luffy. Then kumain na kami sa McDonald's. Yun, short banding lang. Hindi na kami masyadong, dapat kasi mamamalengke pa kami tsaka mag-grocery. Kaso hindi na kami naka-grocery at pamalengke ng bongga kasi umulan ng malakas. So yun, after noon, umuwi na kami. And then, nakapagkulitan na akong bahagya sa mga anak ko. Yun nga na supposed to be, sama ko dapat si Butching, kasi si Butching yung nagpapagaling. Namayat ng husto yung anak ko. And sabi ni mama, wag ko na daw muna isama para mantabayanan nila yung gamot, lalo na nagpapagaling din naman ako dito. So, hindi ko na lang siya sinama. So, ang ginawa ko na lang dito sa bahay, di ba namili nga kami. Namili rin ako ng mga kailanganin ni Butching para sa paggawa ko ng mga DIY accessories niya for the upcoming trick or treat this coming Sunday. So, nakagawa na ako ng headdress, natahi ko na rin yung ang tawag na ito, yung palda niya. Supposed to be is, ang gagamitin ko is yung portable sewing machine ko. Kaso, feeling ko may problema talaga siya sa karayom. Parang masyadong mahaba yung karayom ko kasi kalamama pa lang nung inaayos, napuputol na siya. So, I think yun. And kinamay ko na lang siya. So, natapos ko na yung palda. Yung organza na lang or yung tool na lang panlabas yung hindi ko pa natatahi. And hopefully, mas umigiging pakiramdam ng anak ko para matuloy kami ng trick or treat sa Sunday. If hindi, wala kaming choice, hindi kami tutuloy.
sayang lang dito costume. Pipicture ko na lang siya. Pictorial na lang kami. And then, pag uwi ko naman dito, yun nga, bukod sa mga ginawa ko, nag-asikaso na ako saglit. And eto na, nag-vlog na ako. So, bukas, update ko kayo ulit. Tomorrow is may isang linggo na may Bell's palsy. Pero sa ngayon, tignan nyo na lang ako, samahan nyo na lang ako sa pagmamasahe. Mag-therapy din ako ulit. At inaantay ko rin yung reply sa akin nung binigay sa akin referral for the physical therapy. Hindi pa ako nakaka-receive ng reply sa kanila ng schedule. Yun. So, samahan nyo ko ha. Wait lang. Ang dosage ko na lang ng steroid ay nabawasan na kasi 14 days ako mag-i-steroid kasama nung ibang mga gamot ko. And habang tumatagal siya, nababawasan yung dosage, kumbaga. Like, nung first 3 days ko, every 8 hours siya. So, natapos ko na yung first 3 days ko, ngayon naman, twice a day na lang siya. And I believe, I believe na kaya rin namamagay mukha ko dahil sa steroid. Actually, I lose weight na. Lumuwag na yung mga damit ko. Hindi ko siya ikinagpagpapasalamat kasi parang ang pangit naman ang dahilan ng pagkakalus ng weight ko. No? Pero I think I have to continue what I'm doing. Nag-lose ako ng weight dahil may sakit ako. Pero antabayanan ko yun. Makain pa rin ako ng maayos. Siyempre, hindi pwedeng mapabayaan ng sarili. May sakit ka na nga, di ba? Lalo ka pa manlulog mo. So, dapat alagaan pa rin yung sarili. So, after 3 days na naman, mababawasan ulit. So, magiging parang once a day na lang. I forgot as na ba yung reseta. Wait lang. 1 tab every 8 hours for 3 days. Then, 1 tab every 12 hours twice a day. So, ito na yung ginagawa ko. Nasa first day ako nung twice a day. Then, for 3 days din yun. Then, after ng 3 days na twice a day ng steroid ko, 1 tablet na lang ako once a day for 3 days again. Then, 1/2 tablet after 3 days na lang ang gagawin ko. 1 tablet na lang. 1 tablet, 1/2 tablet once a day for 3 days. And then, right after nung 1/2 ko na 3 days, discontinue na. Yun, pinunti ng mga doctors. Sundin ng maigi ang dosage na binigay na gamot. Kasi mahirap na steroid yan, may side effect yan. So, ito na tayo. Kaya if I were you guys, kahit sa anong nire-reseta sa inyong gamot, napag-aralan ko rin naman to dahil health teacher ako, tapusin nyo yung dosage na binigay sa inyo. Bawa, ang antibiotics, sabi 7 days yung iinumin. Pero ika-3rd day, you felt na parang naramdaman nyo, gumaling na kayo. Still, tapusin nyo yung 7 days. Okay? Tapusin nyo yun. Kasi nagiging drug misuse siya kapag hindi nyo siya naaayos o natatapos. Okay? Ayan, so ito na tayo. This time, ito masakit talaga ngayon. Sakit ito ngayon. Ayan. Tapos kaninang umaga, hindi ko alam baka namalila ako ng tulog, namanhid to. Ito hindi liit. Tapos pinahilot ko kay Joma. Umigi naman siya. So, ito na tayo. Sa lips na tayo, guys.
ko sa inyo kung ano pa yung mga nararamdaman kong sintomas noon na nag-exist before ako magkaroon ng ma-diagnose talaga completely ng Bell's palsy. At hanggang ngayon ay nararanasan ko. Aside dun sa physical aspect na obvious naman, ayan, yung hindi pagpantay ng mukha ko, mas mababa yung sa left side. Internally, yung dila ko, para siyang laging napapaso. Yung pakiramdam na napaso yung dila mo. Ganun pa din. And, may part ng dila ko na parang wala siyang panlasa. Manhid siya. Yun. Pero, nakakalasa pa rin naman ako. Nakakain pa rin naman ako na maayos. Yun nga lang, talagang may parte ng dila ko na wala talagang pakialam muna sa mundo. I think parang natulog yung taste buds ko banda doon. So, pero malakas pa rin naman ako kumain. Pero mas na ngayon. Tawag ito, mas careful na ako sa kinakain ko. Ayun. Tapos masakit talaga rito ngayon. Hindi ko alam bakit. Tapos, aside from that, nagdudrool ako na hihirapan ako uminom. Ano? Nag-i-spit siya dito sa left side. Kaya, may times na ang ginagamit ko na lang talaga straw para hindi matapon. Tapos may cases pa na since may lower braces nga ako. Diyos ko, ito yung pinaka-challenging sa akin talaga lately. Siguro yung mga may braces dyan makaka-relate sa akin. Kapag nagtitinga tayo in public places, madali lang ganyan, takip lang na ba ganyan. Dahil hindi ako makapagtinga talaga maayos. Lahat na i-stack dito sa akin. Tapos, di ba, aminin nyo to, nangyayari to, ginagawa natin to. Sinusukit lang natin siya ng dila, di ba, para matanggal yung tinga. Hindi abot. Hindi abot. Kaya dumadating ako sa punto na talaga nakatakip akong ganyan. Tapos nagtitinga ako para matanggal lang yung mga tira-tirang pagkain dito na sumisiksik. Public, Diyos ko. Hindi ko na kayang gawin yung pinagbabawal na technique. Kasi ang hirap na parang hindi siya abot ng dila ko. Parang somehow, yung pakiramdam parang umiksi yung dila ko. Pero hindi siya umiksi. Siguro dahil nga manhid. May part na manhid. Kaya ganun yung pakiramdam ko. Ayun, and then, aside from that, nagkaroon din ako ng parang, nahihirapan akong matulog ng maaga. Hindi ko alam kung dahil sa pag-overthink pa rin sa kung ano-anong bagay. Pero nahihirapan ako simula pa nung ko na-realize. Simula pa nung nakaramdam na ako ng sintomas, hirap na ako matulog. Siguro din kasi, during that time din, sobrang dami ko rin iniisip talaga sa school, sa tawag nito, sa work, sa personal na buhay. Marami rin talaga akong iniisip. So, yun. Siguro naipon. Ayan. Yun na naging resulta. So, sa ngayon, nag-aantay na lang ako ng improvement. Ito lang yung magalaw. Pero kung galala, di kita masising mo. Hindi pa ako nakakapag-ahit ng kilay. Pero yan, good thing guys, gumagalaw yung kilay ko, sumusunod siya. Wala, mas kaya ko pang ibaba. As in, ganyan. Ito hindi masyado na ibaba. Pero responsive, which is a good thing. And, may times lang ako na nag-overthink na naman ako kanina. Sa totoo lang, hindi ko maiwasan eh. Pero after ko ma-record at ma-shoot, ma-edit yung video na in-upload ko kahapon, kanina madaling araw pala, dun ko mas, parang nagkaroon ako na reflection na, tapos nakakanood pa ako ng mga videos na parehas ng pinagdaanan ko, na gumaling, nakaka-add ng inspiration, ng motivation.
dun natitigil yung pag-overthink ko. Plus, yun nga, lagi akong nakikipag-usap na kay God. Nakikipag-usap naman na ako dati. Pero, syempre, parang gano'n naman aminin natin, tao tayo eh. We're not perfect. Na kapag nandun ka talaga sa isang pagsubok ng buhay mo, mas tawag nito, lumalalim ba or umiigting yung pananampalataya mo, pakikipag-usap kay God. Kasi nga, at the end of the day, katulad din ni Boss King na sinabi niya sa vlog niya nung nagkaroon siya ng Bell's palsy, si God ang may sagot sa lahat ng problema. Kahapon ko lang din na-realize nung ina-edit ko yung vlog ko. May sinabi kasi ako doon na lagi ko talaga itong sinasabi every time na nagkakasakit yung mga anak ko na God, okay nang ako na lang ang magkasakit, huwag nila yung mga anak ko kasi mga bata pa yan. Na hindi ko laging tinatapos yung statement pero may karugtong siya. God, ako na lang po ang magkasakit, huwag na po yung mga anak ko kasi mga bata pa yan. Kasi po ako, kaya ko. And doon ako nagkaroon ng realization din kahagabi. Na kanina madaling araw na etong sitwasyon kong itong sitwasyon na pinagdadaanan ko bilang pagkakaroon ng Bell's palsy, hindi ito sa akin ibibigay ni God ng hindi ko to kaya. Kaya ko to. Maraming nasaksihan niya na akong nalagpasan lahat ng mga mahihirap na yugto ng buhay ko. And ito, tulad nga na sabi ko sa inyo, wake up call ko to sa kanya. Topic na to, kumbaga. At hindi niya ako tatapikin kung hindi niya ako mahal. Kung hindi concern sa akin si God na mag-ayos pa ng buhay ko. I admit, naging pasaway din naman talaga ako, naging pabaya ako sa sarili ko. At, ayun. Doon ko mas na-realize na everything happens for a reason. Nothing in life is such a coincidence. It has reasons. And hindi nga talaga ito ibibigay sa akin ni God ng trip niya lang. Binigay niya to sa akin kasi alam niya na kaya ko at mas magiging matatag ako. Diba? So, ngayon, ayun yung pinanghahawakan ko. Kaya ko to. Naniniwala ako na kaya ko. Dahil si God nga naniniwala na kaya ko. Ako pa kaya. So, kakayanin ko to kasi I have the greatest healer with me. I have the greatest Father which is God na kaya ko to. Parang binigay ko yan sa'yo kasi kaya mo yan. And para mag-ayos ka na. Parang parang batok ng konti. So, yes po God, kaya ko to. And sa lahat po ng mga katulad ko na may mga pinagdadaanan, hindi man tungkol sa ganitong sitwasyon ng Bell's palsy, pero may ibang sitwasyon sa buhay na, alam mo yun, lahat naman tayo may mga silent battles eh. Ang atin lang, at ang advice ko lang din sa inyo mga huwag tayong kapatago sa problema. Ayun nga, at katulad din po na sinabi ko sa inyo sa vlog ko, let the stresses be present, but don't let those stresses gets into you. Huwag ka magpapekto. Okay? Pagtingin natin ang Art of Deadma at patatagin natin ang pananampalataya kay God. Hindi ako ganito lagi magsalita, alam niyo yan. Pero kasi, yung mga taong kilala talaga ako ng gusto, alam nila na I have a personal walk din naman kay God. Hindi lang talaga ako vocal sa faith ko, sa yung, alam niyo yun, hindi ako yung typical na sobrang obvious, pero I believe in God talaga. And, huwag kayong panghinaan lo. Gawin yung motivation lahat ng nangyayari sa buhay nyo, mga pagsubok lalo na, take it as a lesson, a learning, and get a learning from it. And make sure na once you learn from it, you're not going to do the same mistakes again. Okay? So, guys, yun lang muna share ko sa inyo ngayon, day 6, at bukas i-update ko kayo. Okay. Bye-bye! Ingat. Tayo. Hi, guys! Check up kami ni Butching. Story time.
3 a.m. napasugod ako sa bahay And nila. tapos may mga glitter on you. Dami kong glitter. Kasi gumawa ako ng headdress mo. Pero hindi mo muna masusuot. Kasi nga, you need to get well. Ito ba tingin, Mommy? Wait, baby, I'm getting something. Galing ko lang kay kanina. Tuloy ko na yung kwento ko kanina, no? Kasi naudlot. So, by 3 a.m. nga, napasugod ako ng bahay nila mama kasi nga si Butching di makatulog dahil sa sobrang tindi ng ubo niya. And ngayon, pag doon ako nagstay, matulog na ako doon katabi niya. Nag-aalala ako kasi baka nga bumalik ang pneumonia niya. And then, kinaumagahan, basta pagkasikat kanina ng araw, nagpalista na kami dun sa pinakamalapit na family medicine clinic and doctor. And na-check up naman agad si Butching. And nag-ask kami if pwede bang ipa-x-ray siya kasi iba talaga yung pakiramdam ko na may something na naman sa baga niya. And sabi rin ng doctor, ayun nga, parang on his assessment, mukhang may infection sa baga or tama sa baga si Butching. So, pina-x-ray na rin namin right away. Then, right after nun, bumili kami ng mga gamot. Yung x-ray bukas pa makukuha yung result. Bumili kami ng gamot and then dumiretso kami ng clinic. Dental clinic naman this time kasi nga, yung unang pedya not really pedya, pero doctor sa Barangay Health Center, sinabihan na kailangan check up na yung mga ngipin ni Butching kasi sobrang dami ng bulok, baka nakaka-apekto na rin yun sa kalusugan niya. So, pagdating dun sa dental clinic, kung saan din ako nagpapa-check up at nagpa-brace, in-advise lang naman kami nun doctor na ipa-x-ray muna yung buong bibig ni Butching para makita yung forma ng ngipin. Tapos, meron na siya mga tumutubo kasi ang tawag doon, dentistation, parang ganun yung term ata ni Doc na nagsasabay na yung pagtanggal ng milk teeth niya, ng baby teeth niya sa pagpasok ng mga permanent teeth niya. May isa siyang ngipin doon na pailalim, parang sa likod na tumubo kasi may nakaharang sa harapan na bulok. So, in-advise siya ni doctor na either ipabunot yon or pwedeng sabihan si Butching na itulak na lang ng pamamagitan ng dila or lagyan namin ng sinulid at matanggal. So, dalawa yung ganon. Then the rest, after na lang daw ng x-ray, i-assess kung kailangan bunutin. Nakiusap ako sa doctor na kung pwede, kasi nagagamot nga si Butching, wag nang sabay-sabayin sana. Sabi naman ng dentist, okay lang ma'am, sige po kung kailan na lang po kayo babalik at kung kailan po okay na yung pakiramdam ni baby, yung si Butching. Is parang sila na yung mga pinakamalapit kong dentist na nakasalamuha. Nagpaalam ako na nagsabi ako na, Doc, hindi muna ako makakapagpa-adjust due to may condition nga. Sabi niya sa Bell's palsy. Nagulat silang lahat. Sabi, oh ma'am, bakit ano nangyari? Ganyan. Pagaling ka ha, ganyan. Tapos, ayun, sabi, pagaling daw ako. Sabi ko, Doc, mga December na po ako makakabalik para makapagpa-adjust. Kailangan ko lang po munang gumaling. Yun sa akin, sige lang ma'am, walang problema. Pagaling ka po, ganyan. Mababait yung mga doctors doon. I-refer ko kayo doon sa clinic na yun. Zafrin Dental Clinic. Dito lang sa amin sa Pinagbuhatan, Pasig. Sabi ng Minute Burger. Then, namalengke kami ng very light dahil itong Butching, bet na bet mag-kwek-kwek. Yun nga lang, bawal nga sa kanya yung mamantika. Kasi nagtitrigger ng ubo niya. So, sabi ko, bilhin na tayo ng quail eggs. Tapos, mga ilang kasabet niya rin magsabaw. Lumalakas. May epekto yung niresetang gamot sa kanya, niresetang vitamins si Dr. Noel sa kanya. So, gumagana yung pagkain niya. Nag-Jollibee lang kami saglit. Pero, yung pasta sa spaghetti, hindi niya hinahalo. Yung pasta lang kinakain niya. So, kami ni mama nagkanin kami. Then yun, namalengke na kami. Itlog na pugo, itlog ng manok, chimke nila kasi magtitinola, tapos ilang gulay at mais. Tapos ako yun, may bigla akong kamote. Kasi namiss ko magkamote. Tapos sabi ko nga, di ba sa inyo, inaayos ko na nga ang aking diet, ang aking lifestyle, dahil kailangan na. At, tawag na ito. Doon pala sa bagong doctor na pinagpa-check up namin sa family medicine na malapit nga sa amin, yun yung nagbigay ng pa-x-ray na agad si Butching, pinalitan niya lahat ng gamot. Ayan, pinatigil din yung mga vitamin C's for the meantime. And hopefully, cross finger na umayon na at
ma-cure na talaga. Kung ano man po yung magiging resulta ng x-ray tomorrow, kasi bukas pa naman makukuha, I'm really, really praying hard and manifesting na sana curable. Masigla naman yung anak ko. Masigla naman siya. Yun nga lang, syempre, kadalasan kasi sa gabi talaga siya inuubo ng bongga. And nakakatakot kasi hindi na siya halos pinatutulog. Just like what happened kanina madaling araw na hanggang alas 3 sa madaling araw, ubo siya ng ubo, past 3 na. So, alam mo yung kahit namamaga yung, namamanhid yung mukha ko, may iniinda akong nararamdaman din. Anak yun eh. Hindi pwedeng isa lang tabi yun eh. So, bumiyahe ako from here to my parents' house kasi nandun sila ni Ate Ayen. Ayun, eventually, nabili na naman ng kumpleto lahat ng gamot na kailangan niya. And good thing is, yung sikat na well-known and trustworthy, most trusted pharmacist namin dito sa barangay, for me ha, na bata pa lang ako, talagang kilala na namin si Ate Levi, kaya kaklase siya at kaibigan ni Mama. Doon kami bumibili ng gamot talaga. Tapos may mga advices pa siya, ganyan. Yun, isa sa mga na-add na gamot ni Butching is, magne-nebules na siya. Yun. So, overall, kauwi ko lang din, kasi kaso ko, naabutan ko pa nagsasakmala yung 2 aspin ko, no? Overall, this is a productive day. And I'm back at home. Yung headdress, sabi ko na ipangako ko na hindi na nga muna kami pupunta ng trick or treat bukas, no? Pero sabi ko, babalik ako bukas sa kanila para magko-costume pa rin kami. Ayan, magti-trick or treat pa rin kami. Sa bahay na nga lang. Para maibsan somehow yung pagkamis nila on this year's trick or treat event. Ayun. Ang hirap kasi ilabas-labas sa mga bata ngayon, lalo na pa-iba-ibang panahon, tapos iba-iba yung nakakasalamuhan nila, diba? Mas better na muna sa bahay naman magpaigi. Ayan. Ngayon naman guys, update naman sa akin Bell's palsy. This is my day 6. Ano ba? Day 6. Day 6 na. Naangat ko na siya dito. Ayun naman. Kahit gumagalaw-galaw na siya. Pero, kailangan ko pa rin siya imasahe. Baon-baon ko to. Hanggang doon sa pagpunta kala Mama. Para sa hot compress ko. Tapos, nangangalay pa rin siya. May ngalay factor. Tapos may sakit pa rin ako ng ulo. Pero hindi siya super sakit. And, ayun. Isa sa napansin ko rin kagabi, after ko gumawa ng headdress at nagpapahingat, bago ako i-chat ni Mama. Grabe guys, I think, side effect ng steroid. Grabe yung cravings ko talaga. To the point na gusto ko nang umorder ng food online. Buti na lang, may iniwan ditong pagkain si Jomar na niluto niya. At yun yung nag-satisfy ng cravings ko, or else makapagastos naman ako na matindi. Buti na lang hindi ko tinuloy. Mas dapat na paglaanan ng pera yung pera kong na dapat na igastos ko kahapon, which is importante. Sobrang importante today. Ayun. Pag nag-i-smile na rin ako, ganito na. Naibababa ko talaga to. Ito lang talaga. Yan. And looking forward na masumigi na. Ayun lang nga sa update ko, and I'll see you tomorrow on my day 7. Bye-bye. Ingat!